ngayon sa aming simbahan at kami po yung malapit. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, gabayan niyo po kami, gabitin niyo po ang oras nito. Pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, good morning po! Good morning! Stretching tayo naman, parang medyo gloomy no? Maulan, nakakaantok. Napangako po sa inyo, mabilis lang po tayo. Amen. Wala pa akong nasasabi na kuha ng amen. Dahil pala ganun palagi yung simula. Mabilis lang po tayo. Amen kagad. Ito na po yung last Sunday natin ng June. As we, of course, yung ating team po, our series ngayong buwan ay kalayaan. Kalayaan, kasi nga naman po, no, may nangyari noong June 12. Naalala po ba natin yun? Yan, yung kalayaan ng Pilipinas. Last week po, nandito diba sila Pastor Goldo, saka si Brother Yo. Noong Friday po, pumunta kami sa Intramuros. Nung pumunta kami sa Intramuros, nag-tour po kami, nagpunta kami sa museum, primarily sa San Agustin Church. Pag pumunta po rin sa San Agustin Church, yung makikita nyo yung history ng church na yun, kasi yung pinakamatandang church. At makikita nyo po kung gaano ka-importante yung ginawa ng mga dayuhan sa Pilipinas at kung gaano kalakas yung nung panahon na yun, yung mga priest. Kasama po namin, tandaan po, kasama namin ay isang hapon na missionary. Umakyat kami sa isang floor, sa second floor. Pag-akyat namin, yung mga painting ay yung mga nangyari ng Japanese occupation. Japanese missionary yung kasama natin. Parang, do you want to go around? Let's go to the other side. Doon na tayo sa kabila umakyat. Kasi pag-akit niyo po, unang-una, may pinupugutan na pare. Tapos yung suot ng pumupugot, Japanese soldier. Kinuha niya yung cellphone niya, pinicture niya. Kinabahan na ako. Kasi ang usapan ko namin, he wants to go back to Japan, tapos papakita niya raw sa mga churchmate niya. Isipin mo, tignan mo, dito kami dinala ng mga pastor sa Manila. Pinupugutan natin yung mga panig nila. Wala no? Pero, in-explain po namin sa kanya, kasi sa totoo lang po, hindi tinuturo yun sa kanila. That part of their history, medyo blurry yun sa kanila. Kasi, medyo malala. Kaya hanggang ngayon, pag tinignan natin yung Japan, wala silang actual military force kasi pinagbawalan sila. Kasi napakalupit nila nung panahon na yun. And, nung time na we were discussing, sinabi namin sa kanila, the Philippines is, and was, pinuntahan at napakaraming dayuhan po ang nag-occupy sa lugar natin. Kasi the reason why he's here, kasi na-translate po yung concise Bible into Filipino. Nag-usap kami, na-explain ko sa kanila, the language ng Pilipinas ay napaka-komplikado. Marami po sa salita natin ay mixture siya. At marami ay hirap na salita. So, yung Tagalog ay talagang mixture ng iba't ibang kultura. Sabi niya, why? Kasi sa kanila, hindi naman po gano'n. Yung language nila, original sa kanila yun. Sabi ko, because of all these things. Tapos nagpunta kami ng Intramuros, nagulat kami yung painting paakyat ng second floor ay pinupugutan ng mga Pilipino ng mga Hapon. Bakit ko po sinasabi? Kasi sa totoo lang po, when we look at freedom, we look at certain points. June 12. Yung pagkamatay ni Rizal. And we look at certain turning points sa buhay at sa history ng mundo, kasi sinasabi natin that's where we and when we found freedom. Sa totoo lang po, pag tinanong ko kayo, you should know, lalo na, kaka-sports fest lang, naalala niyo kung kailan kayo nasig. Di ba? Mag-chat si Ian sa si Brandon, pasend po, date safe, date baptize. Tapos yung iba, paano yun? Hindi ko alam. Di ba? Pwede bang buwan lang sa kataon? Inaalala natin kasi, yun yung mga turning point at yun yung mga
parte at pagkakataon sa buhay mo na sinasabi mo, may nagbago sa'yo at doon ka lumaya. Kasi pinag-uusapan po natin ang kalayaan at madalas ang kalayaan ay nagiging figure lang ng isang pangyayari at hindi na siya nagtutuloy. Pag sinabi mo kasing malaya na ang isang bagay, ang isang lugar at isang tao, parang ang sinasabi natin, lumaya siya yung panahon na yan. Pero maganda yun. Kasi yun ang tinatawag natin na very important parts or turning points in your life. Ang problema na nasa-satisfy tayo pangyayari sa moments tapos nag-freeze na siya in time. Doon ako lumaya. Ang tanong ko po sa atin ngayon, after mong lumaya, anong nangyari? At anong ginawa mo? Kasi doon, madalas actually, after the turning point, umikot ka ba ulit o nagpatuloy ka na? Yung kalayaan po, ang hirap pag-usapan kasi napakadali po niyang aralin sa Bible. Kasi pag sinabi mong kalayaan, marami. Pwede yung story ni Moses. Nung pinalaya ang mga Israelite. Di ba po? Pwede. Ano pa? Yung story ni Paul na hindi siya... Dali po niyang pag-usapan, napakahirap po niyang ipagpatuloy. Kaya yung message po natin ngayong umaga ay kalayaang lumalaya. Pag sinabi mong lumanan po natin, ay hindi dapat nananatili sa mga specific moments ng buhay mo. Kundi po ito yung nagpapatuloy sa pinapamuhay mo. Hindi siya dapat nananatili sa mga date na sinishare mo every year sa Facebook kasi magka-caption ng salamat Panginoon. O kaya mga picture nung time na nag-commit ka sa mga young people, yung camp na nakaraan, na every camp na bibless ka. Hindi siya specific moment, but your freedom should be current and moving. Lumalaya. Nagpapatuloy. Pag tinignan po natin yung 1 Corinthians chapter 9, kung may Bibles po kayo, samahan niyo po ako. Diyan po tayo iikot. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23, makikita po natin yung puso ni Apostle Paul when it comes to sharing the gospel. Sharing the gospel, and not only sharing the gospel, but pouring his whole life to share the gospel. Makikita po natin yan, for the sake of the gospel. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo yung background ng 1 Corinthians 9, 19 to 23. Makikita po natin yan, pag binasa natin yung chapter 8 at yung chapter 9 ng 1 to 18. Ano pong nangyayari dyan? Tandaan po natin ng 1 Corinthians ay isang church na siya. In-establish siya mismo ni Apostle Paul. Pinuntahan niya po mismo yan at siya nagsimula po yan in his missionary and missions. Ang problema, nung umalis siya, nag-mission siya sa ibang lugar, may nakarating na letter sa kanya, sabi, ang daming nangyari at may quarrels kami dito sa church. And another thing, since Apostle Paul was not part of the 12 disciples, di ba po? Ang nangyayari, they were doubting Paul. Pinagdududahan nila si Apostle Paul. Apostle ko talaga yan? Hindi naman kasama yan ng 12 ba? Di ba po? Bakit tinatawag na apostle kung wala naman siya nung panahon na yun Di ba persecutor pa nga ng Christian si Paul? When you look at his life, he was a persecutor of Christians. Oh, bakit apostle ang tawag dyan? Bakit siya yung pinakikinggan natin ng mga church na to? Bakit siya? Pag tinignan niyo po yung chapter 8, ang sinasabi po niya yan is about a Christian living a life para hindi mag-stumble ang kanyang kapwa. Para hindi mag-stumble, pag binasa po natin yung chapter 8, makikita po niya, sasabihin niya doon, sa verse 13, verse 12 and 13, sabi, but when ye sin so against the brethren, with their weak conscience, ye sin against Christ. Sinasabi niya, pag may ginawa ka na makakapag-stumble sa iyong kapatid sa isang church o as a Christian, if it will make them stumble, you will sin against Christ. Next,
Tapos sabi niya, if meat make my brother offend, I will eat no flesh. Sabi niya, kung isang bagay na to, ikakatisod ng aking kapwa, hindi ko na siya gagawin. You see, pag tinignan niyo po kasi natin ng 1 Corinthians, it's about Christian living. Paano ba yung may section po kasi yan? Ang section niyan ay chapter 6 actually to 9. Medyo magkakakonect sila. At lahat po yan ay structured around paano ba mamuhay ang isang Kristiyano. Paano? Paano yung stature niya? Paano siya makikitrato sa iba? At paano siya susunod sa Panginoon? In chapter 9, verse 1 to 18, ang ginagawa po niya, kung kayo po ay naka-ESV, meron pong mga header ang inyong Bible. Ang nakalagay po sa ESV, Paul surrendered his rights. Bakit po? Kasi he will surrender his rights for the sake of the gospel. Pag binasa po natin, ang chapter 9, let's go to chapter 9. Tatanong niyo yung mga tao, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Tinatanong niyo yung mga tao, why do you doubt my apostleship? Kasi siya po mismo ang nagtayo ng simbahan na yun. Why do you doubt my apostleship? Sabi niya dito, have we not power to lead about the sister or wife, as well as other apostles, as the brethren of the Lord in Cephas? Sino po yun? Cephas, si Peter. Hindi ba pareho kaming apostol ni Peter? Anong pinagkaiba? He was asking them kasi they were continually doubting what he was saying. They were continually doubting kung anong ginagawa ni Apostle Paul in his ministry. That's why sobrang importante po nito. Bakit? Kasi pagkatas po ng pagdududa ng bawat tao at yung church mismo na siya mismo ang nagtayo, he then says, I will live my life for the sake of the gospel. Kahit anong mga bagay na tumating at pagdududa sa buhay ko, I will lay my life for the gospel. Bakit po? Diretso po tayo, verse 19. Sabi po niya, for though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. This is the life of Apostle Paul. Ito po yung heart cry niya. Kung meron siyang mission and vision, ito po ang puso ni Apostle Paul. And he is speaking to a church na hindi ganun ka-faithful, that was doubting him. And he says, to the Jews, I became a Jew. In order to win the Jews, to those under the law, I became as one under the law. Though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ. That I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I might share with them in its blessings. Yan po yung sinabi ni Apostle Paul to the Corinthian church, doubting him and saying, hindi ka apostol. Yung work mo ay walang kwenta sa amin. We will continue in our quarrels. We will continue sa mga kasalanan na ginagawa namin. And then Paul says, ito ang ginagawa ko. Because I do it for the sake of the gospel. Bakit? Dalawang bagay. Dalawa lang. Una, kasi ang kalayaan ay bunga ng pagsubok. Tignan po natin yung unang-unang verse. Sabi niya, for though I am free from all, I have made myself a servant. Pwede po ba natin sabihin yung mga makapal na salita? Basahin po natin. For though I am free from all, I have made myself a servant to all that I kita po natin yung contrast ng isang free tas isang servant. The Greek word is doulo. It's from the word doulos. It's just a inflection of the word doulos. Doulos means bond servant. Pag sinabi niyo pong bond servant,
isang servant na malaya na pero pinili niyang manatili sa kanyang master. Sa kanyang kurios, in Greek, Lord, Master. Sabi ng servant na pinalaya, sabi niya, dito lang ako paglilingkuran kita. Kita po natin that in the kingdom of God, para maging malaya ka ng tunay, kailangan mong maging alalay ng Diyos. You are a servant of God. Hindi mo makahanap ang kalayaan kapag hindi ka nag-alay sa Kanya. Yan po ang ating Panginoon. At yun yung puso ni Apostle Paul in that time. Sabi niya, I'm the same with you. Lahat tayo ay malaya. But I choose to serve God for the sake of the gospel, so I might win more. Ano ba yung I might win more? I might win more is to try and share the gospel for them to see God's freedom for them. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At dahil natamasa ni Apostle Paul, gusto niya matamasa ng mga tao. Because that's his mission. His freedom allowed him to be a servant. Nakakatawa po yung difference ng free servant. Pero that's the concept of a bond servant. You're free, but you choose to serve the master. Ang bond servant po ay lifetime deal. Hindi po siya pwedeng umalis pag gusto niya na. The moment you say and choose, I will serve God, you will serve God all of your life. Mabilisan po tayo. Pangalawa, ang kalayaan ay pwedeng maging kulungan kapag hindi ito kinantay. Narinig niyo na po yung SSS eh. Saved, seated, and satisfied. Ito po yung sinasabi natin. Freedom has become a turning point, a celebratory moment, a date. Kasi meron na kayong freedom dates. Alam niyo na kung kailan kayo naligtas. Ang nangyari, sabi mo, ligtas na ako, okay na. I'm done. I'm saved. I'm seated and satisfied. Ito po, taas kamay. Sino yung may paborito mo po sa church? Diba? Paano ko nalalaman yan? Kasi kung diba nagsisend po sa audio pag umaga, may kita po yung mga tarating yung pagkakas. Ang unang titignan nila, yung upuan ng paborito nila. Totoo po yan, titignan muna nila, bago sila tumingin sa iba, titignan muna nila kung walang nakaupo sa paborito nilang upuan. Kunti na lang, mag-name tag na tayo eh. Bakit po? Kasi, ang nangyayari, pumipili po tayo ng paborito nating upuan. Tapos, ito na yung magiging sign mo na nag-serve ka sa Panginoon. Kasi umupo ka na, tapos okay ka na. Ang nangyayari, nagiging excuse po na nandito tayo ng 10:45. Hindi 10:30. Luis pa ako. Nagiging excuse na nagsishare ka ng Facebook mo. Ang nangyayari, we substitute the things na pinapagawa ng Panginoon sa atin sa mga bagay na madali. Ang nangyayari, you will choose your seat, you will sit down, then you're good. Makikipellowship ka, syempre, makikitawanan, makikikain, masaya, tapos pag-uwi tapos na. Tapos pagkadating ng Monday, okay na. Chat-chat na lang, send na lang sa GC ng adult and youth. Tapos okay na po. Tapos hintayin na lang yung LG. Yung iba. Tapos, Sunday na ulit. You're safe, seated, and satisfied. Yung freedom na nakuha mo dun sa turning point, naging kulungan na lang siya ng mga bagay na ginagawa mo weekly kasi okay ka na. Your freedom has now become a bondage. Kasi sabi mo, I'm free, I'm done. Ang Panginoon po ay hindi tapos sa iyo. When He made you free, He was not done with you. Hindi po niya sinabi na ikaw, anak, liligtas kita, tapos okay ka na.
Ang Panginoon po niligtas ka niya para makaabot pa lang. Ito po yan. By all means, I might save some. I do it all for the sake of the gospel. I might share with them in its blessings. Yung pantos po is all means. Ito yung by all means. Ang ibig sabihin po yan, entirely, altogether, no doubt. Sabihin nyo po, no doubt. No doubt. Hirap po niyan. No doubt. Kasi ang sinasabi mo, you're ready to go and fight for the kingdom of God. No doubt. Aray ko. Hirap yan. Kasi now you're saying, if God says, talon, talon. If God says, go, go. If God says, stop, stop. If God says, let go, let go. Yan po yun. Because by all means, you say, Lord, anything you ask of me is yours. By all means. That's the heart of Paul. Kasi may truth naman po tayong alam na alam. Inalay ng Panginoon ang buhay niya para sa kalayaan. Alam po natin yan, no? Dahil di ka naman masisave at mananampalataya kung hindi mo alam yan. Na siya'y namatay at inalay niya ang lahat para sa iyo. At inalay niya para matamasa mo yung kalayaan galing sa kasalanan na may kaparusahan na walang hanggan. Pero sa totoo lang po, hindi dapat dyan natatapos ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi siya natatapos sa pangyayaring ito. Kasi po, ang pag-alay mo ay ang pagpapakita din ng inalay ng Panginoon ang buhay niya para sa iyo. IBC Lewis did not grow because of programs. We did not grow because of trophies. We did not grow because of airports. We did not grow because of great people. How did we grow? We grew because of the gospel. Bakit po? Kasi that's the main point of the church. If the church doesn't share the gospel, it's a gathering. It's nothing but a building. It's a get-together. It's a joint fellowship. If our church wants to do what the church was made for, share the gospel. Lumayag po tayo. Itong picture po na to, saan po ako? Yung picture po na to, it's a picture of the miry clay. Nag-search po kasi ako, ano ba ang miry clay? Ang miry clay po pala, hindi lang siya yung normal clay na ginagawang pot. Ang miry clay po, para matawag siyang miry clay, kailangan mahirap siyang i-mold. Or pag na-stuck ka sa miry clay, hindi mo kayang umalis mag-isa. Bakit po? Kasi I want us to look at the miry clay. And I want us to understand. Dito niya tayo. In Psalm 40, sabi po niya dito, He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He has put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Kung tunay po tayong pinalaya ng Panginoon, walang makakapigil
sa atin. Ganun ba yan? Kasi kung tunay na tunay po sa atin, yung kalayaan na meron ka, hindi ba tayo mong lumayan yung mga mahal mo sa buhay? If heaven is so true for a Christian, and hell is so true for a Christian, ba't hindi tayo pinakamalakas na magsabi ng katotohanan? Bakit tayo next time na check po? If heaven is so true, if heaven makes you excited, kasi you want to feel the presence of God in heaven, you want to meet Him, you want to spend your eternity with Him, don't you want to spend eternity with other people in heaven? Why do we stop here? Bakit tayo tumitigil dyan? Bakit tayo tumitigil na malaya na ako, okay na ako, bahala na sila? Don't you look at other people and say, gusto ko rin silang kasama sa langit. By all means. That's the heart of the apostle. Amidst everything na nangyayari sa First Corinthians, in the Corinthian church, he says to them, I do all of this for the sake of the gospel. Kasi yung kalayaan niya, ayaw mo pala. Yung kalayaan niya, sinabayan niya ng pagkakas. It's possible. For the sake of the gospel, I want to follow you. Yung altar ko is open. You can pray with me. Don't just pray to the Lord. You know where God took you. You want to reach out to other people. By all means possible. Pray with me. Tara. Nalangin. Panginoon, tulungan mo kami. We spend so much time in the church. We spend years working out things in our church. When's the last time you tried to reach out to our community? Yung steak na po. Yung steak na yan. And food. Yung lugar na binibigay ng Panginoon sa akin. That's our prayer. Lord, by all means possible, guide us. By all means possible, help us. By all means possible, for the sake of the gospel, we will lay down our lives for you. Took you out of the miry clay. He took us out of the miry clay, so that many shall see and fear and shall trust in the Lord. Yes, Panginoon, maraming salamat for your word. Thank you, Lord. Gilos ka na yung mga anak. Salamat, Panginoon, sa pagkatanaw ng mga natin sa iyo. Lahat ng puso, Panginoon, nag-aalay ng buhay, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, willingness to God. Do it all for the sake of the gospel. May binigyan po namin pagkilos po sa at gusto po namin maging patuloy pagkilos in our community, in our church. Salamat po, Panginoon, dahil pinagabay. Salamat po sa umaga, salamat sa dedication. Salamat po sa kasama po sa araw. Dahil lumapit